Alam niyo na siguro yung lumabas na balita na ito raw Blackwater Bossing ay ino-offer si Cedric Barefield dito sa Barangay Ginebra kapalit ni RJ Abarientos. Pero meron ding mga lumabas na report na mukhang ito raw Barangay Ginebra ay hindi tinanggap yung kanyang offer at ayaw nilang bitawan itong si RJ. So ang tanong ngayon, posible kaya na dito naman sa Magnolia Chicken Templados mapunta itong si Cedric Barefield at ang magiging kapalit naman ay si Paul Lee at isang first round draft pick. Sinabi ni L.A. Tenorio na nagre-recover mula sa isang calf injury itong si Paul Lee. Pero may mga spekulasyon na baka ito'y kaya hindi naglalaro ay baka malapit na rin itong i-trade. Alam natin na matagal na napapabalita yan. Actually, noon ang report ito si Paul Lee iti-trade para dito kay Robert Bolick. Pero hindi natuluyan, napurnada nung nagpunta sa Japan B-League si Bolick. At nung bumalik, na-trade nga yan dito sa MVP Group. Ngayon naman, baka dito kay Cedric Barefield ang ipapalit na dito kay Paul Lee. Isa yan dito sa mga pwedeng maging opsyon ng Magnolia since mukhang sabihin natin nag-transition na sila at ang main point guard na nila ngayon ay itong si Jerome Lastimosa. So kung sakasakali sa tingin ko baka ganyan nga ang gawin nitong Magnolia Chicken Templados at itong si Paul Lina ang kanilang i-trade para dito kay Cedric Barefield. Kung sakasakali na ituloy yung trade na yan sa tingin ko magiging magandang addition itong si Barefield dito sa lineup nitong Hotshots dahil alam natin na itong si Barefield talaga ay isang legitimate scorer. At nakita naman natin yan yung tipo na magiging franchise player talaga. Kaya pwede ito dito sa Magnolia Chicken Templados. Kung ikaw naman ang Blackwater, makukuha mo si Paul Lee, veterano yan, makakatulong pa yan. Plus magkakaroon sila ng isa pang first round draft pick. Kaya okay na siguro yan para dito sa Blackwater. Ngayon, kung ikaw Magnolia, dapat as soon as possible, gawin mo na yung ganitong offer, lalo na kung hindi interesado Ginebra na i-trade si RJ Abarientos. Hindi pa naglalaro itong TNT tropang 5G pero naman mga balita na lumalabas na interesado daw sila na makuha itong si Jason Perkins mula dito sa Phoenix Fumal Masters. Dahil hindi pa rin nga makababalik itong si Poy Eram at gusto na itong TNT tropa na magkaroon sila ng isa pang big man. Isang versatile forward na pwedeng maglaro din ng small forward. Kaya nga yan ngayon ang nakikita natin na pwedeng gawin nitong si Coach Chot Reyes. Kunin na kaagad-agad itong si Jason Perkins. Marami naman silang mga trade assets na may offer dyan. Kaya nga kung sakasakali, hindi na ako magugulat. Baka i-offer nila itong si Henry Galinato para dito kay Jason Perkins at samahan pa ng isang second round draft pick. Sa ngayon kasi itong TNT tropang 5G, alam nila na kinakailangan na maging matindi yung kanilang ipapakita dahil sabi nga nila, alam ng lahat ng teams na TNT ang title favorite. Kaya nga sila sinasabi na baka maka-Grand Slam. Kaya syempre, lahat ng team, pag yan ang hinanap, magiging extra prepared sila. Kaya nasisiguro natin na gagawa ng paraan itong TNT para naman masiguro na malakas yung kanilang lineup. At yan din ang dahilan kung bakit ngayon makikita rin natin na itong TNT tropang 5G magiging isa talaga doon sa mga teams na magkaka-interest dito kay Perkins. Kaya nga dito natin masasabi na yung MVP group, sisiguraduhin nila na yung kanilang flagship team ay magiging as strong as possible. At yun nga pagkuha dito kay Perkins, yan ang makaka-contribute dyan. Pag nagawa yan ng TNT, sigurado na magiging mas maganda yung lineup nila at magiging mas flexible pagdating dito sa pag-acquire ng mga tinatawag na mga players. Siyempre, kapag nandiyan si Perkins, mas magiging madali mag-rotate at magbalasa ng tao si Coach Chot Reyes dahil meron na siyang isa pang big man na magagamit at pwede na mag-recover full-time itong si Poy Era mula sa kanyang injury. Kaya good news yan.